Usap-usapan na nga ngayon sa social media ang kinatatakutan ng mga mamamayan dahil sa kondisyon ng gagawing halalan ngayong darating na Mayo 2. Ayon sa report ng ilang residente upang kumpirmahin ang nasabing report, aniya nakakapagtaka raw kung bakit doon inilagay ng COMELEC ang mga nasabing parapernalya na gagamitin sa eleksyon. Sinabi naman ng homeowner na kung saan nakita ang mga gamit ng COMELEC ay may pahintulot raw ito galing sa isang opisyal, pero hindi naman nito pinangalanan kung sino ang nagbigay ng pahintulot upang doon ilagay pansamantala ang mga balota na gagamitin ngayong Mayo 12. Isang barangay administrator mula sa Rosalina 3, lungsod ng Davao ang nakatanggap ng tip noong Biyernes, Abril 4, 2025 mula sa isang nag-aalalang mamamayan hinggil sa umano'y mga gamit ng COMELEC na nakaimbak sa isang bahay sa Purok Santo Niño, Dumanlas, Buhangin. Agad na rumesponde ang Davao City Police Office, DCPO, at nagsagawa ng inspection kung saan natuklasan nila ang ilang kahon na sinasabing naglalaman ng mga solar panel at Wi-Fi transmission equipment na pinaniniwalaang mula sa COMELEC Manila at nakalaan para sa distribution sa rehiyon ng Davao. Ayon sa may-ari ng bahay, pansamantalang inilagay ang mga kagamitan sa kanilang tahanan sa kahilingan ng isang kamag-anak na sangkot sa proyekto. Sa kasalukuyan, isinasagawa ng mga autoridad ang verification sa pagiging lehitimo at layunin ng mga nasabing kagamitan. Somewhat sari naman ang komento ng mga netizens sa nasabing balita. Anila, baka ginagawa raw nila ito upang hindi manalo si PRRD. May iba ring nagsabi na meron naman pwedeng paglagyan ng mga gamit na ito. Bakit umano doon pa ito inilagay? Nakarma na ba? Mukhang nakakarma na mga kababayan. Ito si BBM dahil sa kanyang ginagawang mga kabalastugan. Akalain nyo, nag-negatibo na po mga kababayan ang kanyang net satisfaction rating sa survey. Sa Bohol pa lang yan ha. Believe din tayo dito sa Bohol mga kababayan dahil actively, etong HNU Bohol mga kababayan na isang local survey firm doon. Na-train yata yan ng ano ba yun? Hindi lang tayo sigurado. Train ba yan ng Pulse Asia or SWS? Hawak ba yan ng ano mga kababayan ha? Ng mga ngagba ngayon, yung SWS at Pulse Asia. Pero yung kanilang parang local survey firm doon sa Bohol mga kababayan, pinapakita na ang net satisfaction rating ni BBM mga kababayan ay negative 43 na. The worst na paglagsak mga kababayan ng rating ng isang presidente. Tingnan nyo ha. Pero sa Bohol lang ito mga kababayan ha. How much more kung sa Mindanao? Ang trend mga kababayan ni BBM galing plus 61 noong 2023 mga kababayan. Naging negative 8 last year. At ngayon mga kababayan, negative 43. Karma na ba ang tawag dito? How much more kung sa Mindanao mga kababayan ginawa ang survey? Malamang negative 90 na ito mga kababayan si BBM. Samantalang kay VP Inday, mga kababayan ha, tingnan nyo, plus 67 mga kababayan. Sa Bohol lang yan ha, ang satisfied kay VP Inday Sara Duterte mga kababayan, 76%. Grabe, almost 8 out of 10 Filipinos mga kababayan dyan sa Bohol ay satisfied kay VP Sara Duterte. At 7% lang ang ayaw. Yan na yung mga kriminal mga kababayan. Mga dilawan, bangagan, yung mga sangkot sa sindikato. 9% lang mga kababayan. Ibig sabihin, sa 10, wala pang isa katao mga kababayan ang ayaw kay Sara. Tapos yung undecided, 14%, parang isang tao lang ang undecided. At ang net satisfaction rating ni VP Sara Duterte mga kababayan is plus 67, which is very, very good. Excelente. Samantalang si BBM mga kababayan ha, negative 43. Good job Bohol, good job. Lahat po ng tao mga kababayan ayaw kay BBM. Mapababae, mapalalaki. Asar na asar kay BBM mga kababayan. Puro negative ang net satisfaction rating. Negative 36, negative 49 sa babae at sa lalaki. Mayaman hanggang sa mga pinakamahihirap mga kababayan na taga Bohol, puro negative. Negative 62 sa class ABC. Sa class D, negative 41. Sa class E, yung naaayudahan mga kababayan, naayudahan pa yan ha, negative 5. Mga wala ko tanda na loob. Sabi ni Ngagba, District 1, negative 52. Tagbilaran, negative 61.
District 2, negative 40 lahat, negatibo mga kababayan, oh. Kawawa naman si Ngagnag. Oh, yan ang napala mo, BBM. Wala kang utang na loob eh. At sa kanyang rally mga kababayan, grabing pagyayabang. Ang kakampi na lang nito mga kababayan, yung mga Opta Research o SWS, Pas Asia. Kapag sila ang nagpapasurvey mga kababayan, abot kisame. Tapos sila lang din ang natutuwa sa kanilang kasanungalingan mga kababayan. Ang sarap, oh! Nagpapasalamat ako sa suporta. Diyos mio. Kapag titingnan mo on the grounds mga kababayan at sa kanilang rally, at sa reaksyon ng mga Pilipino, taliwas na taliwas mga kababayan sa katotohanan. O, tingnan yung pagyayabang niya dito, ha? Ang kailangan po natin para mag-unlad tayo ay hindi po ang pananakot. Oh! Kaya ipadala natin si Duterte sa ICC. Ayaw natin ng pananakot eh. At paninigaw. Oh, paninigaw. At ang kailangan po natin, Oh. Pero anong ginagawa ni na Torre? Kakalad ka rin ko yan, kakalad ka rin ko yan. Oh. Wala nang sigaw-sigaw. Diretso na kaladkad. ay ang solusyon. Hindi Speaking of solution, nasaan na si Aimee Solution? Oh, blanco na mga kababayan. Oh. Wala na si Aimee. ang mga maiinit at maanghang sa Oh. Akala ba namin kakalasa ito si Villar at si Cayetano? Andyan pa rin mga kababayan. So, inidoro. Lahat sila inidoro naman yan eh. Pero actively mga kababayan, mangangampanya tayo negative para dito sa mga bangag Pilipinas. ng mga salita na wala namang kinalaman sa problema, wala namang kabuluhan. Ikaw ang wala kabuluhan yung pinagsasabi mo. I-translate mo kaya yung pinagsasabi mo sa action. O, di ba? Yan ang problema dito mga kababayan kapag si BBM nang nagsasalita. Parang, ang ganda na ng Pilipinas. On the grounds mga kababayan, taliwas ang ating nakikita. Lalong-lalo na pagdating sa krimen, di ba? Ay, nako. Sa buhay ng ating mga kababayan. Ang mga kandidato ng alyansa ay kasama natin Nababangag. sa pagtataguyod. Ang lahat ng yan mga kababayan ha. Kapag mananalo yan, tuta na yan ni BBM lahat mga kababayan kung ano ang gusto niya mga administrasyon. Eto na ang kanilang mga robot mga kababayan for sure. Kaya 0 votes sa kanila ha. Hindi lang kayong mga nakikinig mga kababayan, alam kong mayroon kayong kapamilya. Sabihan nyo ang lahat ng inyong kapamilya at ang lahat ng inyong kakilala. Oh, ilagay nyo. Basta PDP laban iboto. At kilala nyo naman yung bagoong Pilipinas mga kababayan. 0 votes sa kanila. Lahat ng inyong kakilala, sabihan Ng nyo. interes at kapakanan ng bawat isang Pilipino. Bawat isang Papagla- Pilipinong ngag-ngag. Laban natin ang ating soberanya. Ang animal mga kababayan, ipaglaban ang soberanya tapos sinuko si Tatay Digong sa mga banyaga. Taliwas sa mga pinagsasabi ang ginagawa mga kababayan, ano? Karapatan. Oh, ang karapatan ng Pilipino. Oh, ang Amerika nga mga kababayan, kapag huhulihin daw ni isang Amerikano ng ICC, lulusobin nila ang ICC. Pero ito ang ating ngag-ngag, oh, siya pa ang nagbayad daw ng eroplano mga kababayan, sabi ni Claire Castro, courtesy of Office of the President, para ihatid si Digong sa ICC. Sa pamamagitan ng Oh, diplomasya kaya nag-negative. at dignidad. Dignidad. Hindi natin isusuko No, hindi isusuko. ni isang pulgada Yung square inch na naman. Ay, nako. Pakyaw ang datingan mga kababayan, no? Kapag ito mga kababayan, hindi na natin ma-distinguish ba kapag magsama itong si BBM, si Pacquiao, at kung buhay pa yung si Panot mga kababayan. Hindi na natin ma-distinguish which is which dahil magkasing jutak na mga kababayan, mga square inch. ng ating teritoryo. At wala tayong kailangan, hindi tayo How about nung nagpagamit ka ng EDCA sites sa mga Amerikano? Ilang pulgada ba yun? Balita namin, ilang square meters yun mga kababayan? O hektarya ba? Bakit pinagamit mo sa mga banyaga? Ngag. kailangan sumunod sa kahit pa sinong mga dayuhan. Bakit? Yes sir ka kay Biden noon, napapasukin yung mga Afghan dito. Ano na, balita sa mga Afghan mga kababayan. Media blackout sila doon mga kababayan. Ang pagkakaintindi natin, 50,000 daw yun mga kababayan. Tapos yung nauna mga 300. So ano lang nangyari sa the rest? Pero ba kayo may hindi nalalaman? At paano kung na-reject mga kababayan ang application nila sa visa? Hindi yun makakapunta ng Amerika. Dito na ba sa ating bansa? Baka gagamitin nyo yan ha? Mga Afghan na yun dito para alam nyo na. Tayo lang ang mga Pilipino ay may karapatan na makinabang sa yaman ng ating Ikaw, yaman ng bansa.